And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan. At eto na nga mga kapatid ang pinakamainit na balita. Nako mga kababayan, masasabi kong good news po ito mga kapatid para po sa ating sandatahang lakas. Kasi nga mga kababayan, bansang Japan mga kapatid magbibigay po sa Pilipinas ng 6 mga kababayan, take note, 6 mga kapatid na destroyer ship. Anti-submarine destroyer ship mga kapatid ang ibibigay ng bansang Japan sa Pilipinas. Hindi lang isa mga kababayan kundi 6 po ito mga kapatid. Kaya ngayon ang ating Philippine Navy mga kababayan ay naghahanda na po para salubungin at inspeksyonin mga kapatid itong ibibigay sa atin ng bansang Japan na anti-submarine destroyer ship. Kabahan na ang China dito mga kapatid. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. And eto na mga kapatid, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating opinion at reaction. Nagsasagawa na ng mga paghahanda ang Philippine Navy para sa isang Joint Visual Inspection o JVI ng ilang Abukuma-class destroyer escorts mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ito ay kasunod ng formal na imbitasyon ng Japan Ministry of Defense para sa exploratory talks sa posibleng paglipat ng naturang mga barko sa Pilipinas. Grabe mga kapatid, inimbitahan talaga ang Pilipinas mga kababayan ng Japan. Di ba mga kapatid, nakakatuwa mga kababayan na meron na tayong ganitong mga blessings ngayon na natatanggap mga kapatid mula sa iba't ibang mga bansa. Noong nakaraan, ang Amerika nag-donate din sa atin mga kababayan ng kanilang kagamitang pandigma. At hindi yun luma mga kababayan, yun po talaga ay maayos. And ito ngayon mga kapatid, bansang Japan magbibigay din ngayon ng 6 na anti-destroyer, anti-submarine destroyer ship mga kababayan. Diba? Alam nyo mga kapatid, malaking bagay ito sa ating bansa. Bakit kamo? Ito po yung pinakaunang destroyer ship mga kapatid, anti-submarine destroyer ship na maa-acquire mga kababayan ng bansang Pilipinas. Wala pa kasi tayong ganitong barko mga kapatid, and yet yung kalaban natin na bansa mga kababayan na bansang China ay marami po silang mga submarine mga kapatid. Ngayon mga kababayan, dahil meron tayong ganitong barko, mas madali nating makakounter mga kapatid itong mga submarine ng China. Although kulang naman ito kung tutuusin, dahil 6 lang to mga kababayan. Pero dapat mga kapatid, ipagpasalamat pa rin natin dahil nagkaroon tayo ng ganitong klaseng tawag dito, destroyer ship mga kababayan. Diba? It's better than nothing mga kapatid, ika nga nila. Diba? Ngayon lang to nangyari mga kababayan sa ilalim po ng administrasyon ni President Marcos. Talagang itong ating presidente mga kapatid ginagamit ang salitang pakikipagkaibigan sa iba't ibang mga bansa para lang mga kababayan makakuha tayo ng mga ganitong klaseng kagamitang pandigma. Diba? Under sa administrasyon ni Digong mga kababayan, wala pong mga bansa na nagbigay ng ganito ka-high-tech na mga barko sa atin. Dahil nga mga kapatid, nakita kasi ng mga bansang yan, tulad ng Japan, ng bansang Amerika, nakita kasi nila mga kababayan na itong ating yung ating presidente noon na si Duterte ay walang paninindigan at hindi pinaglalaban mga kapatid ang karapatan ng Pilipinas. Kung ikaw mga kababayan, ikaw bilang isang bansa, gaganahan ka ba na tulungan yung isang bansa na yan na mismong leader nila walang planong tulungan yung sarili niyang bansa? Di ba? Kaya walang ganitong mga bagay noon mga kapatid sa administrasyon ni Digong dahil wala din naman kasing kwenta yung ating presidente. Halos ibigay na tayo ng libre mga kapatid sa bansang China. Kaya yung mga bansa na gustong tumulong sa Pilipinas, hands up sila. Wala naman yan. Hindi naman pinaglalaban ng kanilang presidente yung kanilang bansa. Bakit pa natin tutulungan yan? Hayaan na natin sila. Pero ngayon, dahil nakita nila na ang Presidente Marcos mga kababayan ay consistent doon sa kanyang paninindigan na wala nga tayong ibibigay na kahit isang square inch mga kapatid sa ating teritoryo. Kaya ngayon,
itong bansang Japan, tulad ng Japan, Amerika, mga kababayan, meron na silang inisyatibo na magbigay ng kanilang mga na i-share itong kanilang mga kagamitang pandigma sa Pilipinas. Nakita nila nag-e-effort yung presidente nila at talagang matibay ang paninindigan. Tulungan natin to. Malaking bagay na sa kanila pag nagbigay tayo ng ganitong armas. Di ba mga kapatid? Kung hindi magaling ang presidente natin ngayon, wala tayong ganitong makukuha mga kababayan galing sa Japan at Amerika. Pero dahil magaling si Marcos mga kapatid, eto. Nagkaroon for the first time, nagkaroon ng anti-submarine warship mga kapatid itong bansang Pilipinas. Tuloy. Bahagi ito ng kasunduang naabot sa pagitan ng Philippine Department of National Defense at Japan Ministry of Defense sa ginanap na Shangri-La Dialogue sa Singapore noong Hunyo 2025. Di ba mga kababayan? Dahil nakita ng Japan mga kapatid na talagang solid ang Pilipinas, naninindigan talaga sila sa kanilang ipinaglalaban. Pero inyo, nakita ng Japan noong nakaraan mga kapatid kung ano yung naging paninindigan ni DND Secretary Gibo Teodoro. Kaya tayo binigyan ng ganito mga kababayan. Di ba? Nakita ng Japan yun. Sabi ng Japan siguro, kahanga-hanga to yung DND Secretary nila at presidente talagang parehas ang paninindigan. Ito yung inalok ng Japan mga kababayan noong nakaraang Shangri-La Dialogue. Tingnan nyo to. Ibibigay namin sa inyo 6 na anti-submarine ship. Di ba mga kapatid? Nasa leader yan Pag magaling ang leader, talagang maraming makikisimpatyan yan na mga mga ibang leader din ng ibang mga bansa. Di ba? Doon pala ito nag-ugat mga kababayan sa Shangri-La Dialogue na kung saan sinupalpal po ni DND Secretary Gibo Teodoro yung propaganda mga kapatid ng dalawang general ng China. Di ba? Kumbaga ito mga babayan, parang token of appreciation ito ng bansang Japan mga kapatid para sa Pilipinas. Di ba? Tuloy! Ang Abukuma-class destroyer escort ay kilala sa kanilang kakayahan sa anti-submarine at anti-ship warfare. Nako, China. Kabahan na kayo. Wag nyo talagang ipapasok sa katubigan ng Pilipinas yung mga submarino. Talagang dudurugin niya ng mga barkong ito. Di ba mga kapatid? Malaking bagay ito mga kababayan dahil alam naman natin na ang China mga kapatid may pagka-tridor o tridor talaga. At grabe pa yan gumawa ng fake news mga kapatid. Ngayon, subukan yung ipasok sa Pilipinas ang mga submarine yun, di ba? Hindi na makakalabas dito yan ng buo. Durug-durug yan. Talay. Dahil dito, malaking tulong ito sakaling maisama sa modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. Magpapadala ng delegasyon ng naval expert ang Philippine Navy upang masusing suriin ang kondisyon at kapasidad ng mga barko. Ang resulta ng inspeksyon ang magiging basihan sa susunod na hakbang sa posibleng akwisisyon ng mga barko. Bali mga kapatid, bukod sa libre itong ibibigay ng China ng Japan sa atin, itong mga barko na ito mga kababayan ay kumbaga kung sa negosyo pa yan ng mangga mga kapatid, ito yung mga patikim nila. Patikim ito ng bansang Japan sa atin. Ito. Tingnan nyo nga to. Ibibigay namin sa inyo itong mga barko na ito, anti-submarine destroyer ship ito. Ngayon, libre lang yan. 6 yan ibibigay namin sa inyo dahil nakita namin na matibay ang inyong paninindigan sa pagdepensa sa inyong teritoryo. Kung sakali mang magustuhan nyo itong mga destroyer ship na ito, kayo na bahala magdesisyon kung bibili pa kayo ng maraming ganito sa amin. Parang ganun pala to mga kapatid. Biruin mo, patikim lang mga kababayan Yung ibang mga bansa kasi mga kapatid, minsan isa lang yan 1, 2 lang yung binibigay. Ito 6 agad. Patikim pa lang yan mga kababayan, pero nagbigay agad ang Japan ng 6 mga kapatid na anti-submarine destroyer ship. At sigurado ako mga kababayan na magugustuhan ito ng Pilipinas. Dahil ito lang yung meron tayo mga kapatid na pang-counter sa mga submarino ng China. Diba? First time na magkaroon ng Pilipinas mga kapatid ng anti-submarine
no, na warship mga kababayan. And I'm sure, bibili po ng maraming ganito ang ating bansa dahil kailangan po talaga natin ito mga kapatid sa panahon natin ngayon na kung saan yung mga bansa nga ngayon mga kababayan ay meron na nga silang mga kanya-kanyang mga submarino nila tulad na lang ng China na kung saan may malaking banta ngayon sa ating bansa. So pag wala kasi tayong ganito mga kapatid, mahihirapan tayong i-counter itong mga tawag nito, itong mga submarino ng China kung sakali mang magkaroon ng digmaan mga kababayan. Napaka-easy sa China na palubugin yung ating mga barko dahil wala tayong ganitong barko Pero dahil meron na tayong ganitong barko ngayon mga kababayan, hindi na po tayo pwedeng mabasta-basta nitong bansang China. Subukan lang nila mga kapatid, talagang lulutang na durog-durog yung kanilang mga submarino. Talay! Layunin nitong palakasin ang ugnayang pangdepensa ng Japan at Pilipinas at pagtibayin ang kooperasyon sa maritime security at regional stability sa Indo-Pacific region. Alam niyo mga kababayan, ang nakakatuwa ngayon mga kapatid sa nangyayaring ito dito sa pagitan ng relasyon ng Japan at Pilipinas. Dahil, di ba, di niyo ba napapansin mga kapatid, yung dating kalaban ng Pilipinas ngayon ay kakampi na natin. Yung dating bansa na minsang sinubukang sakupin ang Pilipinas mga kababayan, ngayon po sinusuportahan na po nito ang bansang Pilipinas. Diba mga kapatid, nakakatuwa yung ganun. Na yung dating magkalaban na bansa, ngayon nagtutulungan mga kababayan sa pagdepensa sa kanilang mga kanya-kanyang mga teritoryo. Dahil ang Japan mga kapatid, ay sinusubukan din itong agawan ngayon ng teritoryo ng China. Diba? Kaya ngayon mga kababayan, nakikipag-collaborate na ang Japan sa Pilipinas. Huwag na tayong maglaban. Kalimutan na natin yung nakaraan, hindi na natin maibabalik yun. Ngayon, meron tayong parehong hinaharap na malaking banta galing dito sa bansang China. Magtulungan tayo. Eto, bibigyan namin kayo ng sample ng aming mga destroyer ship. Baka magustuhan nyo. Pag kailangan nyo ng ganito, sabihin nyo lang. Bibigyan namin kayo ng mga ganito. Ganitong klaseng anti-submarine destroyer ship. Diba mga kapatid? Nakakatuwa talaga. Dating kalaban ng Pilipinas, ngayon, sanggang dikit na po natin mga kababayan. Tuloy! Ryan Lacanlale, UNTV. Ayan, mga kapatid, diba? Nakakatuwa mga kababayan na under sa Marcos administration, may mga ganitong blessings na natatanggap ngayon ang Pilipinas mga kapatid. At hindi po ito basta-basta mga kababayan. Huwag nyo pong kalimutan na made in Japan po ito mga kapatid. Yung quality, yung kalidad nito mga kababayan na hindi po basta-basta. Hindi tulad mga kapatid sa mga made in China. Anyway guys, hanggang dito na lang po yung video na ito mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay at patuloy na suporta. Huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video ngayon mga kababayan para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.